Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, ako po si Sarina Espaloma at yung ilalahad kong aking tunan para sa daily devotion natin na magatang ano ang proof na tunay ang ating pananampalataya. So, ang ating concept is miracle. Miracle meaning is a rare or an extraordinary act of God that defies natural explanation. So, ang ating scripture is Acts chapter 17 verse 31 na sinasabi, "In the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. For He has set a day when He will judge the world with justice by the man He has appointed. He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead." So, ang ating katuruan is number 1. The greatest miracle is the resurrection of Christ. Meaning to say, ang pinaka-miracle daw na himala. Miracle or yung mas kamangha-manghang miracle ay yung muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay, no? Patunay na siya ang tunay na anak natin, Panginoon Diyos, di ba? Wala namang ibang taong nabuhay muli, di ba? Pagtapos ng 3 araw sa libingan, kundi si Jesus lang. So, the greatest miracle is the resurrection of Christ. Number 2, the resurrection confirms the truth of God's word. So, sinasabi ito na ang muling pagkabuhay raw ni Jesus Christ ay katunayan na totoo ang lahat na sinabi ng Panginoon Diyos at katuparan ng mga hula sa Bible. Diba? Sa Old Testament ay nahula na yung pagkabuhay muli ng ating Messiah at tatupad ito kay Jesus Christ. So, the resurrection confirms the truth of God's word. And number 3, the Christian life is built upon that miracle. So, sinasabi dito na kung hindi nabuhay si Jesus Christ, walang kabuluhan yung pananampalataya natin. Pero dahil nabuhay nga siya ulit, may pag-asa tayo mabuhay din kasama niya. So, the Christian life is built upon that miracle. Bilang application po is number 1, believe and repent for everything Jesus says is true. So, maniwala ka at magsisi tayo dahil ang lahat ng sinabi ni Jesus ay totoo at may kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Diba? Ang sinabi ni Jesus na siya ang tanging daan sa kaligtasan. So, the best thing to do is tanggapin mo siya at talikuran mo yung mga kasalanan mo, diba? So, believe and repent for everything Jesus says is true. Number 2, beg God daily for more of His intervention. So, sinasabi dito na hingi natin sa Panginoon Diyos araw-araw na siya ay kumilos sa ating buhay na may parehong kapangyarihang bumuhay kay Kristo. Like, sa pag-pray natin, like, example na pag-pray natin na, Lord God, ipakita mo po yung kapangyarihan mo sa aking pamilya, sa puso, ng bawat isa, at syempre sa sitwasyon, diba? So, minsan kapag may mga bagay tayo na yan, may problema, so, solusyonan. So, si Jesus, kumikilos yung kanyang kapangyarihan. So, beg God daily for more His intervention. And lastly, be a living miracle to others by reflecting Jesus' life. So, maging patotoo tayo sa iba na totoo si Jesus sa pamagitan ng ating buhay na binago ng ating Panginoon Diyos simula na makilala at tinanggap natin siya. No? So, kung dati, mainitin yung ulo mo, hindi ka marunong kumatawad, pero ngayon mapagpasensya ka na at mapagpatawad ka na, no? So, ayun, bunga yung pagkilos ni Jesus Christ sa ating buhay at ito ay himala sa mata ng iba. So, be a living miracle to others by reflecting Jesus' life. So, ayun naman ang aking tutulong sa daily devotion na matulang kayo, ma-share sa iba, syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa